bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na like and share para kakalat itong video na ito, ha. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, ha, kung ikaw ay bagong audience dito, mag-subscribe ka na sa Donmar TV, okay? Para updated ka lagi sa ating mga balita. And ang cellphone ninyo, ma-notify yan kung nagla-live na tayo o kung meron tayong bagong uploads. Oh, sige, subscribe kayo. Sabay-sabay tayong mag-subscribe. 1, 2, 3, go! Oh, nakasubscribe na ba lahat? So, alamin natin ang buong detalye dito at tayo po ay magre-react dito. Okay? Pasok mga kaibigan at makinig kayo. Play! Lehitimong mula sa mga retiradong miyembro ng Philippine National Police Academy, tagapagkalinga class of 1991, ang kumalat na dokumento ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Ito'y may kaugnayan sa kinakaharap na impeachment complaint ng pangalawang Pangulo ng Bansa ayon kay PNP. Meaning to say, itong mga PNPA, ayaw rin nila itong mga ginagawa ng Kongreso na imagine that one, ha? In just one day, in-impeach nila si VP Sara at nakaabot kaagad ng mga 200 plus na mga pumirma. Okay? Wala problema. Nandyan naman talaga yan na pipirma. Pero ano yan, ha? Nakapagtataka yan. Bakit umabot ng 200 na pirma? Meron ngang iba dyan na nagpapa-interview sa mga radio station at sila po, sabi nila, mahal pa rin nila si Vice President Sara Duterte. Ito, ha, isa ito sa mga kongresista na pumirma. Mahal pa rin daw nila si VP Sara at nire-respeto pa rin nila si VP Sara, pero kailangan nilang pumirma kasi kung ayaw raw nilang sumunod sa majority, hindi sila mabibigyan ng budget. Iniisip kasi nila ang kanilang mga constituents na kung hindi sila pipirma, maging minority sila at there is a big tendency na kung ano ang i-request nila sa speaker, hindi sila mabibigyan. Ganyan po kagarapal ang nangyari sa Kongreso. So, sa akin naman, bakit ganyan? Bakit hindi na lang natin re-respetuhin na kung hindi sila pipirma, bigyan pa rin ng budget yung mga kongresista na yan kung hindi sila pipirma. Pero sila, parang tinatakot itong mga kongresista na ito. O, pirma kayo. Kasi kung hindi kayo pipirma, wala na. Goodbye yung budget o ayuda na yan. Unsa ba? Diba? Nakakainit ng ulo. Dapat equal lahat. Kung anong i-request ng lahat ng mga kongresista, ibigay. Kasi para yan sa tao. Huwag niyong ikurakot yung budget na yan. Diba? Dapat ibigay yan lahat. So, ito yung mga nalalaman po ng mga PNPA ng class 1991. Siguro, sila po ay pagod na dito sa mga napakinggan nila sa balita. Klarong-klaro naman eh. Hindi naman yun peke, hindi naman yun fake news. May ebidensya naman si Ungab at si former President Duterte. Diznats, maraming salamat yung ating moderator na si Diznats. Diznats, maraming salamat Diznats, ha. Sa 500 pesos. Dugay na ko, wala nakapakolor. Keep doing what you're doing, Boss Donmar. Ayan, maraming salamat Diznats, ha. Kita-kita naman tayo dyan sa EDSA, Diznats. Thank you, Diznats. Thank you po. Thank you sa pa-orange. Ayan, ang liwanag ng chatbox natin. Hoy, sa mga gustong magpakape, please, magpakape na kayo. Huwag kayong mahiya.
Okay? So, eto pa. Sige, pakinggan natin. Ayan, naglo-loading na. Spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Gene Fajardo, mayroon siyang mga nakausap na miyembro ng Class 1991 ukol dito. Gayunman sinabi ng general na wala namang kinalaman at hindi umano kasama sa mga ito ang natitirang 3 aktibong opisyal ng PNP mula sa Class 1991. Siyempre, ako, Fajardo, yung mga active, siyempre, ano sila? Hindi yan hindi yan mag-iingay kasi active sila. 'Di ba? Oh, hindi tama yan yung mga 3 hindi nag-iingay. Oh, yung dapat ang advice ko sa inyo, huwag kayong pumasok sa politika, huwag kayong kumampi. Huwag kayong kumampi kay BP Sara, huwag kayong kumampi doon sa Romualdez o ni Bangag. Huwag kayong kumampi. Ang kakampihan nyo, taong bayan. Okay? Tama yan. Oh, pero itong mga retired na, ito yung dapat mag-ingay. Sila po ay nakasuporta kay VP Sara for a good reason. Ayaw nila na for the impeachment kasi alam nila kung ano ang magiging epekto ng impeachment. Mataas na proseso yan. Pera na naman ng taong bayan yan. Oh. At dahil dyan, mahihinto ang paggawa ng batas. Oh. Itong mga kongresista at itong mga senador, ang trabaho nila gumawa ng batas para ikakaunlad ng bansa natin. Now, kung ipupursue itong impeachment trial ni BP Sara, anong batas magagawa nila? Lahat tayo nakatutok doon. Di ba? Away politika. Sino ang kawawa? Tayo, taong bayan. Di ba? Kaya, itong mga PNPA class of 1991, alam ko, yan ang mga sentimiento nila. Hindi nyo maintindihan eh. Ang kakapal talaga ng mga mukha nitong mga mga kongresistang pumirma. Wala nang ibang inisip. Kung nakita nyo ang vlog ko kaninang umaga, kapala na talagang mukha itong mga kongresistang pumirma eh. Wala. It was the stand of their class at grupo, but yung 3 active po, they will remain political. By the way, Fajardo, ano ang masasabi mo doon sa mga pulis na sinampahan nila ng kaso si Vice President Inday Sara Duterte? Tapos, binasura ng korte. Ano ka na ngayon, Fajardo? Napahiya ka, di ba? Remember? Nung halos nauntog yung ulo ni BP Sara? Anong masasabi mo doon, Fajardo? What can you say about that? Binasura. Ikaw yung yabang-yabang mo doon na kinasuhan si BP Sara. Look at what happened. Binasura, Fajardo. Binasura. Kakahiya ka eh. Kakahiya. Non-partisan at hindi po nila saklaw yung kaisipan ng ibang miyembro po ng klase po nila. Ang dami nyo kasing palusot eh. Alam nyo, Fajardo, ang tama nyong gawin, manahimik. Ang tendency sa inyo, very obvious kayo na kumakampi kayo sa Administrasyong Marcos. Dapat kayo, Fajardo, pulis kayo, ang kakampihan nyo kung anong ikakabuti ng taong bayan. Kakainis kayo. Nitong weekend, kumalat ang isang dokumento mula sa Class 1991 ng PNPA na nagpapahayag ng full support kay VP Sara. Ayon sa grupo, ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay isang harassment na walang factual at legal basis. Isang factual at walang legal basis. Meaning to say, naniniwala po ang sa totoo lang naniniwala po ang mga PNPA class 1991 na malinis po ang ginagawa ni VP Sara. Naniniwala. Yan ay nakakatuwa.
at least itong PNPA nag-iisip sa mga hinanaing ng taong bayan. Imagine that one, PNPA 1991, suportado si VP Sara. Ang Iglesia ni Cristo na halos aabot ng 4 million to 6 million population nakasuporta kay VP Sara. Hindi ba kayo mahiya dyan, mga kongresista? Di ba? So tama lang itong mga ginagawa ni Alvarez at itong si Topacio. Alam ni Alvarez at ni Topacio, galit na ang taong bayan. Nakikita nitong si Topacio, nakikita nitong si Alvarez, pati itong Iglesia ni Cristo. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng impeachment. Ayaw ng Iglesia ni Cristo sa mga kabalastugang nangyari dyan sa 2025 budget ng Pilipinas. Hindi po ginusto ng INC yan. Kaya nagpapasalamat tayo na merong mga brave na mga Pilipino na talagang kinalaban itong gobyerno natin. Kinalaban itong mga kongreso na gumagawa dito sa mga anomalous. Bakit may blank item sa mga BICAM report? Dapat mananagot kayo dyan. Sino ang nag-fill in the blanks? So dapat ito ireklamo sa Supreme Court. At tama lang yan. Eto, panoorin natin kung paano sinampahan itong mga buwaya na ito. Pasok. Magandang hapon, Rosalie. May pahayag na bang inilabas si Speaker Martin Romualdez tugnay ng mga reklamong kinakaharap niya at ng ilan niyang kasamahan sa Kamara? O June, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang inilalabas na pahayag ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng issue. Alam ko, hindi yan magsasalita si Romualdez. Iiwas yan sa media. Iiwas yan. Bagamat kanina pa mula ng isang pa o ihain ng reklamo ay humihingi na ang mga tauhan ng media ng opisyal na pahayag ng House Speaker. Pero yung kanya mga kasamahan dito sa Kamara, mariing tinutuligsa ang reklamo at ang timing ng paghahain nito. Formal nang inihain ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman ang reklamo laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders. Kaugnay ito ng mga aligasyong anomalya sa 2025 national budget na haharap sa reklamong 12 counts ng falsification of legislation. Klaruhin natin yan 12 counts of falsification po. Aabot ng 12 counts. Good luck sa iyo, Kimbo at Martin Romualdez. Good luck. Documents at 12 counts ng paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson Ako Bicol Party List Representative Saldi Co, Acting House Appropriations Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo, John Doe at Jane Doe o mga staff na kasabwat. Okay, so kasama po si Martin Romualdez, Stella Kimbo, at si Zaldi Co. Palakpakan. Ayan. Tama lang. Alam nyo, sa totoo lang, si Speaker Romualdez, itong si Stella Kimbo, at itong si Zaldi Co., ito yung ang daming nagagalit na taong bayan dito eh. So, it's a good job. Speaker Alvarez at itong si Attorney Topacio, good job po. Bayani po kayo ng taong bayan kasi wala na pong kakampi ang taong bayan eh. Na instead na ang kakampi ng taong bayan, mga kapwa kongresista at mga kapwa senado, kayo na lang po ang gumagawa nito. Tamang-tama yan. Di ba?
Pasok again. At umano, partikular na binabanggit sa reklamo ang mga blankong items sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ang mga blankong item ay naging 241 billion pesos anila sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? So, tama yan, Topacio, Alvarez. Lahatin nyo na. Good job, good job. Kasi, alam ko na marami po ang pwedeng ikaso dito sa mga taong ito. Abusado eh. Inaapak-apakan lang tayong taong bayan. Kapal na sila ng muka. Tayo ang kawawa, taong bayan. So, dapat lang itong mga ginagawa ni Alvarez, tama lang ito. Sa daming kaso, sa daming kasalanan nila, isampa natin lahat yan. Para ubos yung mga buhaya na yan, di ba? Tama lang yan. We support you, Alvarez. Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Tinanong naman si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain nila, gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Pinagdududahan naman ng mga kongresista ang intensyon ng paghahain ng reklamo. Si House Majority Leader Dalipe, isa sa mga inirereklamo, kwestiyon kung bakit ang mga miyembro ng House of Representatives lang ang kasama sa complaint, gayong shared responsibility anya ang budget process. Gate pa nito, ang pagtutuon sa iisang kapulungan ng Kongreso ay nagpapakita anya ng deliberate effort. Alam mo, sa totoo lang, Manix Dalipe, bakit raw hindi sinali yung Senado? Di syempre. Since pa yan sa 2024, 2023, alam naman natin, sinabi yan ni Vice President Inday Sara Duterte, dalawa lang ang may control ng budget ng Pilipinas. Si Zaldico at si Martin Romualdez. Yan ang sabi niya. Ang hindi ko alam, sa 2025, sino ang may control? Kasali na ba dyan si Stella Kimbo? Kasi si Zaldico, di ba, tinanggal na si Zaldico. Upang i-mislead o lituhin ang publiko at pagdudahan ng integridad ng Kamara. Kwestiyon din ito kung bakit hindi nakibahagi sa deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill si Congressman Alvarez at ngayon lamang ito nagsasalita tungkol sa budget. Dagdag pa ni Dalipe, hindi gawang mali ang pag-aproba. Di syempre, yung panahon ni Alvarez, malinis yon kasi si Tatay Digong ang merong PACC. Hindi kayo makakurakot doon. Takot mga kongresista sa PACC. Kaya malinis yung panahon ni Alvarez. Sa 2025 General Appropriations Bill at isang constitutional duty ng Kongreso, binigyang diin din itong hindi lang aksyon ng Kamara ang pagpasa sa GAA at dumadaan din ito sa deliberasyon ng Kongreso bago isinumite sa Presidente. May nagtatanong dito, Boss Mar, saan na ang mga vlogger ni Tambalolong? Wala na. Naligo na sa hiya. Naligo na sa hiya. Sina Mike Abe, si Cash Jarrett, sino yun? Sino yung papogi na ang kapal ng mukha? Si Bangkay, si Bangkay. Na walang argumento. Yun ang vlogger na BO at walang argumento yun. Kung makikinig ka kay Bangkay, wala. Walang laman yung argumento ni Bangkay. Kawawa. Para sa final approval, naninindigan din ng isang miyembro ng BICAM na walang iligal sa nangyaring pagpasa ng budget. Ini-insist po natin na in the end, ang ikumpleto po ang enrolled bill na sinumite
at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Kung ako ang Hindi raw illegal. Okay. Okay. Oh, dapat kayong magpaliwanag, ha? tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issue. Diversion! Sila ang nag-divert, ha? Problema. Malaking problema ito sa bayan natin. Hindi ito diversion. Dapat kaming magreklamo. Ang laki-laki pong ng trillion. We are talking here of trillions. National budget. Tapos umabot ng 200 billion yung insertions. Tapos sasabihin nyo, diversion? Utot. Pera ng taong bayan yan. Ha? Pera ng tao. Dapat kaming maningil. Alamin kung anong nangyari dyan sa 200 na insertion. Hindi yan diversion. Utot. Kapal ng mukha. Issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan? Bakit? Ha? Bakit ngayon lang naisipan? Kasi ngayon lang yan eh. Yung national budget na yan, nangyari yan December. Alangan naman, magrereklamo kami, December rin. Ha? Natuklasan namin yan. Oh, natuklasan January. Oh, paano yan? May blanco eh. Akala nga namin walang blanco yun una, pero meron. Oh, tapos sabihin, yun pala kay Tingog Partilis. Ay, nako. Sir, sa totoo lang ha, sinong pangalan nitong taong to? Alam niyo sir, sa totoo lang, hindi na po kayo mananalo. Galit na ang tao sa inyo. Gusto na nga naming palitan yung presidente. Ha? At yung house speaker yung buhaya. Ha? Gusto na namin palitan yan. Mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Impeachment pa rin ang kanilang problema. Alam nyo, kung ma-impeach si BP Sara dahil sa 125 confidential funds, million lang yan. Unahin muna natin itong billion na questionable. Anomalous. O sige ha, para patas tayo ha, para fair. May problema tayo dahil corrupt daw si BP Sara ng 125 million. May problema rin ng taong bayan dahil may corruption na nangyari sa National Budget 2025. Billion yun, di ba? So anong uunahin natin? Yung billion o million? So unahin natin yung billion. So wag mong sabihin diversionary tactics. Ha? Yung mukha mo mo'y diversionary. Yun yung mga nag-uumpugang kampo dito sa Kamara, partikular na yung iilang sumusuporta sa kampo ng mga Duterte at gayon din yung mga taga-suporta na mayorya naman, mga taga-suporta ng Administrasyong Marcos Jr. ay kapwa nagbabatuhan ng aligasyon sa isa't isa na diversionary tactic o panlihis. Walang diversionary tactics. Lahat, imbestigahan natin dahil pera yan ng taong bayan. Sa atensyon ng publiko yung mga aligasyon kontra 2025 national budget, gayon din ang issue naman ng impeachment laban kay VP Duterte. Balik sa iyo, June. Oo, ganun talaga, Rosalie, di ba? Kung mapapansin nga natin sa tinatakbo nitong politika sa ating bansa, talagang may mga tactic, di ba? Mapabilis man yan o mapabagal, talagang kasama yata yun sa laro ngayon sa politika sa ating bansa. Oh. So, laro. Meaning, pinaglalaroan nilang ang taong bayan. Ha? Yan bang ibig sabihin ninyo? Laro-laro lang lahat? Rosalie, pero ang sinasabi ba nga kanina ni Congressman Alvarez, talagang timing, kung sabihin, pinag-aralan nila itong move na ito bago nila isinagawa. Ganun ba yun, Rosalie? Of course. Yes, June, bilang isang abogado rin naman si Congressman Alvarez, yung mga hakbang na ito ay kanilang pinag-aaralan at syempre ay kumakalap ng mga ebidensya dahil ang sinasabi niya ng isang punto ay yung kanyang tanggapan matagal nang nanghihingi ng kopya ng enrolled bill dito sa Kamara pero hindi siya pinapadalhan. Ngayon, ang tanong naman ni Congressman Dalipe na House Majority Leader, miyembro ng BICAM at isa sa matataas na opisyal dito sa Kamara, kabilang sa mga inireklamo ni Congressman Alvarez, bakit nung nagkakaroon ng deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill,
yung panukalang batas pa lang para sa pambansang pondo, wala dito sa Kamara si dating House Speaker Alvarez at incumbent Davao del Norte Representative Alvarez. Yun yung kanyang punto na nung tinatalakay yung budget, bakit wala at hindi present dito si Alvarez. At isa pa, sabi rin ni Representative Kimbo, pwede namang i-check ng publiko, pwede ring i-check naman ni Congressman Alvarez yung kopya ng enrolled bill, yung ratified bill, ratified BICAM report dito mismo sa House of Representatives Library, sa archives particularly, June. Oo nga, na-report mo ngayon, Rosalie, noong nakaraang linggo, di ba, na talagang available yung enrolled bill na naka-archive na nga sa sinasabi mo dyan sa House of Representatives. Ibig sabihin, pwedeng puntahan doon o pwede bang humingi ng kopya? Ibig sabihin, Rosalie? O tayo sa tauhan ng media, hindi tayo po pwedeng humingi ng kopya, pero pwede nating picturean, pwede nating isa-isahin na i-check. So, sa tingin ko naman, como miyembro ng House of Representatives si Congressman Alvarez ay maaari siyang mag-request sa kanyang kasamahan. Pero nung tinanungan natin siya kanina, bakit hindi siya magpunta rito para i-check niya personally, ay ipapagawa niya daw ito sa kanyang isa sa mga staff member. Abangan natin ang magiging development dyan. So, punta tayo dito sa next nating pag-usapan, ha? Patungkol pa rin dito sa sinabi nilang diversionary tactics. Ayan, play. Wait muna. Tinuligsa ng ilang House leaders ang planong pagsasampa ng criminal complaints laban kina House Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Saldico at House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe. Kaugnay ito ng nasa 241 billion pesos na halaga umano ng insertions. Imagine that one, ha? 241 billion ang insertions, meaning ito yung blanco, ha? Na fill in the blanks, 241 billion. So, hindi po ito diversionary tactics. Kung malaman talaga ng taong bayan, edi syempre magrereklamo ang taong bayan. Buti nga, tinulungan kami ni Topacio at ni Alvarez. So hindi po talaga matatawag ito na diversionary tactics yan. Dahil inimpeach na si BP Sara. Sige, i-impeach nyo si BP Sara. I-impeach nyo nang i-impeach si BP Sara. Pero we want our money na 241 billion taong bayan. Yung kay VP Sara, ang reklamo ninyo, 125 million. Wala yun sa kalingkingan ng 241 billion. Tapos sasabihin, diversionary tactics. Utot nyo. Sus. O isiningit sa 2025 national budget. Wala umanong basihan ng mga ito at obvious na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na issue, ang impeachment trial. Bakulaw! Nagsalita ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Ortega, hindi ka naman nanalo. Sure na ko niyan. Giit pa nito, huwag gawing panakipbuta si Speaker Romualdez para takasan umano ang pananagutan. Sa pahayag naman ni House Assistant Majority Leader. Alam niyo, sa totoo lang, sirang-sira na ang pangalan ni Romualdez ngayon. Hindi po mga vloggers ang nagsira kay Romualdez. Hindi po ang media ang sumira kay Romualdez. Sinira niya ang kanyang sarili niya sa kanyang ginagawa. Yun, totoo. Sambales 1st District Representative J. Kong Hoon. Target umano ngayon si Speaker Romualdez para pahinain ang kaso laban kay VP Duterte. Kahina-hinala rin umano ang hakbang kasunod ng endorsement ng impeachment complaint sa Senado. Malinaw anyang diversionary tactic ito. Complainant sa reklamo laban kina House Speaker Romualdez, Representatives Ko at anong nangyari? Bakit tuminto? Dalipe ang Citizens Crime Watch, House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pang kaalyado ng mga Duterte dahil sa bilyong-bilyong pisong halaga umano ng insertions sa pambansang pondo ngayong taon. Siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Tama. Malaking halaga po yung ipinasok nila. Correct. Na hindi po inaprubahan
ng Kongreso. Correct. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat. So meaning to say, useless yung BICAM meeting. Useless. Useless. Meeting sila ng meeting sa BICAM report, hindi yun ang ano yung nakapag ayun yung kasunduan nila, hindi po natupad. Oh, useless. Makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na BICAM report, may mga blanco po rito. Correct. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. Itinatanggi naman ng mga ito na dahil sa political war sa pagitan ng mga Duterte at Marcoses ang kanilang hakbang. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Zaldico at Mr. Dalipe committed a crime. Boo! 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 Sabi ni Alvarez Martin Romualdez committed a crime. Boo! Against the Republic of the Philippines. Oh, against the Republic of the Philippines. Boo! Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa pamumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, alam niyo, sa totoo lang, delikado si Romualdez, Kimbo, Zaldico, delikado sila rito. Sa totoo lang. Kasi kung mapapatunayan ito sa mga, kasi sila mismo ang mag-aakusa, ang korte po, sila lang po ay titingin sa mga ebidensya. Kapag itong mga ebidensya na ito ay mapapatunayan sa kampo ng mga nagrereklamo, goodbye silang lahat dito. Delikado sila dito. Sa totoo lang. Romualdez, sina Zaldico, sina Kimbo, delikado kayo dito. Oh. I hope malinis kayo. Pero kung mapapatunayan ito ng mga nagrereklamo na meron kayong korupsyon na ginagawa, delikado sila dito. Makukulong talaga. Oh. So, tingnan lang natin It's for the court to decide kung guilty or not guilty itong mga taong ito. Kasi kung not guilty si Romualdez, meaning to say, malinis siya. And we will appreciate that. So this, itong mga reklamo na ito, hindi po ito pamumulitika. This is a formal process na kailangan natin para sa taong bayan. Okay? Para sa taong bayan ito. Tayo, taong bayan, mayroong karapatan tanungin anong nangyari sa pera na yan. Di ba? Kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag noong nakalipas na buwan na may mga blankong items umano sa niratipikahang Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema sina Congressman Ungab, former Executive Secretary at Senatorial Aspirant Vic Rodriguez at iba pa upang hilingin sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Rosa Licoz, UNTV. So, at least marami na pong mga nagre-reklamo. Good luck! Good luck! Ako naman dito, vlogger lang tayo. Tayo lamang po ay nagre-react sa mga nangyayari. At bilang isang vlogger po, syempre, bias po ako sa taong bayan. Bias ako. Kasi lahat ng mga ginagawa nila na ito, ang epekto po dito sa taong bayan. Di ba? Ayaw po natin na yung pera natin, taong bayan, ay napupunta sa wala. Napupunta po sa mga korupsyon. Ayaw natin yan. So, to be sure,
ito yung para sa akin tamang proseso dahil itong mga kongresista na ito, itong mga senador na ito, nung panahon ng kampanya, lagi nilang sinasabi ay iiwasan natin yan, dapat walang korupsyon, walang korupsyon. Heto na tayo ngayon. May nangyari na pong mga insertions na ito, mga blanco na ito na dapat nating tanungin. Ika nga, sabi nila na mga eksperto anomalous. Sabi nga ni sa dating senador Drilon, worst budget at ito yung pinakakurap na budget na nangyari sa bansang Pilipinas. Yan ang sabi ni Drilon, hindi tayo nagsabi niyan. Okay? So, ika nga, sabi ng mga ibang mga audience natin dito sa Donmar TV, harap-harapan po kapala ng muka ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Sabi nila. So, itong mga kongresista na ito na nagrereklamo ang taong bayan, meron po kayong karapatan sa batas natin na magpaliwanag. Okay? Sabi ni Wilmo Luwig, Donmar sir, para hindi na nila magawa ulit ang bilyong-bilyong peso pera ng taong bayan sa insertions, ako'y nakikiusap sa taong bayan huwag iboto ang lahat na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Oh. Yan ang panawagan ni Wilmo Luigi. Huwag raw iboto itong mga kongresista na pumirma. At dapat nating ipaglaban ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ni Florenda Finwick, delikado si Liza Tanas at si Marcos Bangag. Kasabwat sila dyan. Ay, hindi natin alam, ha? Wala bang tayong ebidensya? Hindi tayo mamimintang. Pero the investigation will proceed. DDS forever at Ray, impeachable offense yan, ha? Di mauna si Marcos mag-impeach. Hindi ko lang alam kung sino ang nag-fill in the blanks, di ba? Oh. Kasi kung si Bongbong Marcos ang nag-fill in the blanks, I just don't know kung yan ba ay impeachable offense. Aster Sabilano, sana makulong si Tamba at lahat ng involved sa BICAM. Hindi pa natin pangunahan unless kung ma-proven yan sa korte na sila talagang gumagawa. As of now, ako, nagre-react lang po ako sa mga nangyayari, ha? Ako, hindi ako mamimintang sa kanila muna. Dapat respetuhin natin ang korte dyan. Korte lang ang makapagsabi dyan. Sino pa ba? May tanong pa ba kayo? Nako, Tamba, mapriso ka. Dalunot Scott, hello po. Florida Fidwick, hello. Ayan. Mirna Magno, shout out po sa inyo dyan. Endless Love 94, yung ating moderator, hello. Jasmine Bisdaqueros, hello po. Siya Senpai, OFW Silent Girl. Ayan, hello po sa inyo. Victor, oy, si Victor, yung ating moderator dyan. Hello po, Sir Victor. Ayan, si Victor Mendez. Hello po. Sabi ni Rogelio Lianto, huwag tigilan at araw-arawin ang pagpuna dyan sa BICAM. Rolito, paghubasan, baka makulong si Tambaluslos. Judith Reyes, paano naging diversionary lang sa impeachment last month pa yung issue sa vice cam? Correct. Sila yung nagda-divert. Hindi yung hindi yung sila Alvarez ang nag-divert. Ay nako. Isip-isip rin. Di ba? Sabi ni Endless Love, yung ating Endless Love 94, yung ating moderator. Grabe. 215 congressmen ang 150 million each signed to impeach. Hindi ko alam. I'm not so sure about that. Kaloka, may mga dumagdag pa 25 kongresista. Humabol sa pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Baka humabol kasi wala na silang pera. Baka lang, ha? Sabi ni Joseph Sanoria, takot na kasi mag-investigate mga sila kasi natapalan din ng pera. Yan ang hirap Kasi kung hahayaan lang natin ang mga korupsyon sa bansang Pilipinas, sa totoo lang, kawawa yung ating
anak ng ating mga anak in the future. Kawawa. Mas lalong lalala ang korupsyon ng bansa kung hindi natin, kung baliwalain lang natin itong mga pangyayaring ito. Wala. Tama nga yung sinabi ng isang kongresista dapat ni firing squad sila yung mga natuklasang mga nagkukurap sa gobyerno para matakot. Itong mga kongresista na ito, hindi na po sila takot na paglalaruan itong mga pera ng taong bayan kasi walang gumawang batas para matakot sila. Di ba? Yan ang hirap sa bansa natin Gumawa sila ng batas para lang sa tao. Hindi sila gumawa ng batas sa mga nilabag nila. Kaya ngayon ko lang na-appreciate yung yung na-appreciate ko talaga yung panahon ni former President Duterte, yung PACC, no? Philippine Anti-Corruption Commission. Philippine Anti-Corruption Commission. Pagdating ni Marcos, binuwag niya yung PACC. Siguro natakot. Ay nako. Kawawang bayan. Kawawang bayan. Sabi dito ni VRS Vlog, isa na lang ang paraan, people power. Ako, okay man yung people power. Okay man yan. Pero, lahat kasi nakatutok na sa cellphone I don't know kung ano ang trigger, okay? Kung ano ang makapag-trigger ng taong bayan na sasabay na lalabas lahat. Kasi ang usapan ngayon, the entire Philippines. Noon, nagrarally noon sa Luzon lang. Ngayon, paano tayo makapag-rally lahat? Luzon, Visayas, and Mindanao. This will be the first time in the history of the Philippines. Kung mangyaring people power, Luzon, Visayas, and Mindanao, mabigat yan. If the majority will come out, then mapahiya sila. Rodi Roa, tama po Sir Donmar, yung national budget ang issue, hindi ang impeachment kay VP Sara. Correct, exactly. Kung i-impeach nyo man yan si VP Sara, hindi uunlad ang bansa natin. Pero kung itong kabalastugan dito sa national budget, malaking impact ito kung ito yung isosolve natin. Importante, walang corrupt. Dapat i-abolish yung House of Representatives. Ako, yes. DDS forever, Ray. Ako, sang-ayon ako dyan na dapat i-abolish yung House of Representatives na yan. Sang-ayon ako dyan. Dapat nga. I'm for federalism.